everyone! So, for today's vlog, pag-uusapan natin yung mga dapat tandaan bago tayo magsimula or mag-start ng ating YouTube channel. So, etong mga tips guys at mga advice, mga na-experience ko lang din habang nag-start ako ng vlog ko. So, syempre, gusto ko lang i-share sa inyo, ayokong i-gatekeep lahat ng mga ginawa ko, lahat ng mga technique ko, lahat ng mga ni-prepare ko para mag-start ng YouTube channel. Ilan lang naman yung mga i-share ko sa inyo ng mga tips and advice. Sana makatulong ito sa inyo para sa mga nagbabalak na magsimula ng kanilang mga YouTube channel. So, number 1 is the niche or content. So, niche or content, kailangan pag-isipan mo yung mga content na gagawin mo, syempre. Importante yun. Kunwari, dito sa content, dito mo maiisip or dito lalabas yung talent mo kung saan ka magaling. Yun yung gawin mo. Know your talent. Kunwari, magaling ka sa makeup, gumawa ka ng makeup tutorial, makeup routine. Magaling kang magluto, gumawa ka ng mga cooking tutorial, gumawa ka ng mga cooking videos. Kunwari, magaling kang mag-paint, gumawa ka ng mga painting videos, painting tutorial. Ang paggawa ng content ay kailangan meron kang passion, enthusiasm. So, ibig sabihin, kailangan ay ginagawa mo ay gusto mo rin. At syempre, kung gusto mo ang ginagawa mo, masaya ka, nag-e-enjoy ka. Ang kalalabasan ng mga content mo ay magiging maganda rin kasi gusto mo yung ginagawa mo. Huwag mo gagawin yung kunwari, hindi ka naman magaling magluto, pero ginagawa mo siya. Tapos nagbubusit ka pa. Hindi mag-grow yung channel mo sa ganun. Kailangan kung ano yung mga hilig mo, kung ano yung mga gusto mong gawin, or yung mga kaya mong gawin, yun yung mga dapat mong ginagawa ng content. Or yun yung kino-content mo sa mismong YouTube channel mo. Ako, basically guys, yung mga vlog ko is mga random content sila about my life, mga tutorial, or kung ano man yung mga maisip ko na content na kaya ko naman gawin at gustong-gusto kong ginagawa. Lahat ng passion ko ay nilalabas ko sa vlog ko. Lahat ng hilig ko, nilalabas ko sa vlog ko. Yun yung niche and content. Dapat, marunong ka mag-isip ng mga content mo, yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ginagawa mo talaga. Number 2 is the editing skills. Sa pag-e-edit, kailangan natin ng konting effort. Dahil sa pag-e-edit guys, dito mas mag-e-enjoy or dito mas nakaka-ano ng mga viewers natin. Mas na-attract sila sa mga editing natin. Bakit? Hindi pwedeng i-upload mo lang siya ng ganon-ganon. Kaya nga kailangan natin ng editing skills sa pag-vlog dahil kailangan natin i-edit or tanggalin yung mga errors sa vlog natin, yung mga mali na na-vlog or yung mga nasasabi natin sa YouTube. Kasi guys, hindi lahat ay pabor kay YouTube. Medyo strict siya when it comes sa, kunwari, mga bawal dyan, yung mga harassment, yung mga pagmumura, bawal yung mga yan sa YouTube. So, hindi yan tatanggapin ni YouTube. Kailangan sa editing is, meron ka din ibubuga. Kumbaga, parang, bago mo siya i-upload, kailangan mo muna siyang i-edit. Kasi dito, related yung pagmumodify at pag-enhance ng mga content. Kaya importante ang editing skills. Ito ay isang methods for identifying and correcting errors. Ibig sabihin, bago mo siya i-upload sa YouTube, kailangan na-edit mo na siya. Kailangan maayos na siya at wala siyang mga copyright. Yes, iwasan ninyong ma-copyright guys sa YouTube. Lalo na pag nag-vlog kayo na may music, iwasan niyo yung ganon kasi mabilis lang yun ma-trace or ma-track ni YouTube yung mga copyright. So, yun ang importante. Yung mga basic edit, kailangan pag-aralan nyo yan. Mag-watch kayo ng mga tutorial sa YouTube, guys. Madami din. Ako, hindi ako ganun kagaling mag-edit talaga. Pero ginagawa ko talaga yung best ko. And pinaglalaanan ko talaga ng time yung pag-edit ko. Hindi ko siya minamadali, ganyan. Nag-e-effort talaga ako sa pag-edit ko. So, almost 2 hours ko siya nagagawa. Minsan, ganyan. So, basta nag-i-input ako ng mga, kung gusto kong mga effects or mga music, background, gano'n. Kailangan mo talaga ng tiyaga. Number 3, be consistent. Yes. Sa pag-a-upload, guys, kailangan nyo maging consistent. Hindi pwedeng, isipin nyo gusto nyo mag-grow sa YouTube channel, pero ang ginagawa nyo, nag-a-upload lang kayo once a month, once a year. Paano nila kayo makikilala?
paano nila kayo babalik-balikan kung hindi kayo consistent? Paano kayo magkakaroon ng face sa YouTube kung ganun kayo katagal bago mag-upload? Kung kaya nyo everyday upload, go! Twice a week upload, go! Do it! Huwag naman sana yung matagal bago kayo mag-upload kasi makakalimutan kayo ng mga tao. Siyempre, sa sobrang daming mga YouTuber guys, madali lang sila makakita ng ibang papanoorin nila, ganito, ay hindi to active si ganyan, si ganito. So, dapat, consistent ka sa pag-upload mo. Maging masipag ka kasi yun yung trabaho mo. Continue to be dependable and trustworthy. Remain faithful. Hindi lang pala sa jowa dapat maging faithful. Kailangan kay YouTube din. So, dapat, kung talagang gusto mong mag-vlog, kung gusto mo talagang maging content creator, kailangan everyday meron kang ginagawa. Kasi everyday, nag-grind ka, ganon. Halos everyday, nag-iisip ka ng mga content mo, mga gagawin mo, and kung ano yung next content mo pagka-upload ng vlog na to. So, yun yung lagi nyong tatandaan guys. Maging consistent kayo kay YouTube. Para pag nakikita ni YouTube na masipag kayo mag-upload, i-recommend niya yung mga vlog nyo sa ibang mga viewers. Lalabas yung mga vlog nyo sa ibang mga manonood. Number 4, make time and effort. Dito, kailangan marunong ka mag-manage ng time mo sa pag-vlog, sa pagiging content creator. Alam mo pa rin, i-balance yung pag-vlog mo at yung mga iba mong ginagawa sa life mo. Pero kung gusto mo maging full-time vlogger, go! Maglaan ka ng oras para sa pag-vlog. Kasi kunwari, kung vlogger ka, may mga scenario na magandang i-vlog, gustong i-vlog, pero tinatamad ka. Tinatamad kang i-vlog siya. Ibig sabihin, hindi ka nag-e-effort, hindi ka nag-make ng time para i-vlog yung mga scenario na ganun. So, ibig sabihin, wala ka talagang mahilig sa pag-vlog. Kasi ako personally guys, kahit ano pa yan, kahit talagang vlog ko, lahat naman nangyayari sa life ko, gusto ko kasi maging updated yung mga tao kung ano na yung update sa buhay ko. Kailangan masipag ka sa pag-vlog. Hindi yung kapag naisipan mo lang mag-vlog, dun ka lang mag-vlog. Dapat everyday, ganon. Basta may mga ganap sa life mo, go! I-vlog mo yan. Organize your time to balance work and personal life. And dedicate time for mindful thinking. Number 5, kailangan meron kang self-confidence. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo magagawa yung mga gusto mo. Kasi ikaw mismo, dinadown mo na yung sarili mo. Dapat, mismong sarili mo, pinagkakatiwalaan mo. Dapat meron kang self-assurance. Kung iisipin na nahihiya ka, hindi mo kaya, nahihiya ako, hindi ko kaya mag-vlog, paano mag-grow ang YouTube channel mo? Dito, maraming makakapanood sa'yo. Ipakita mo sa kanila na talaga nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Do your best. Kasi lahat naman nagsisimula sa ganyan. Kasi dapat kapag mag-vlog ka, buo yung loob mo. Buo yung confidence mo. May tiwala ka sa sarili mo. Because self-esteem reflects how you value yourself. Number 6, work hard. Grind more. Gaya ng mga ginagawa ng mga nagtatrabaho. Dahil kay YouTube guys, nagtatrabaho din tayo. Hindi pwedeng magpo-post ka lang ng isang video mo, hihintayin mo lang yung sumahod. No. Trabahuin mo. Gawin mo lahat. Huwag mong iisipin mga sinasabi ng mga tao kasi sa sarili mo doon ka naniniwala. Kagaya ng sinabi ko yung sa self-confidence, dapat may tiwala ka sa sarili mo. Wala namang hindi mahirap na trabaho. Lahat mahirap guys. So nasa sayo na lang yan kung paano mo ma-overcome yung hirap and yung mga struggles. Kung kaya ng iba, kaya din natin guys. Kung kaya ko, kaya nyo rin. You must commit yourself to the success of your work. Commit mo yung sarili mo dun sa trabaho na ginagawa mo para hindi ka nahihirapan. Kung talagang desidido kayo sa pag-vlog, then enjoy nyo lang. Huwag nyo isipin yung stress, huwag nyo isipin yung pagod. Siyempre, nakapagod talaga at nakaka-stress minsan, lalo na sa editing. Pero, kung nag-enjoy ka sa ginagawa mo at masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung pagod. Work hard. So last, manage your expectations. So dito, hindi porket nag-upload ka na ng vlog mo is marami na magsusupport sa'yo kaagad, marami nang manonood sa'yo. It's okay kung 1 views, 3 views, it's okay. Kasi ako din, pinagdaanan ko rin yan. At pinagdadaanan ko rin naman until now. Kasi hindi pa naman tayo sikat.
Okay lang kung 29 subscribers, 17, 15, kasi dumaan din ako dyan na magkaroon ako ng maraming subscribers, maraming viewers, supporters. So, dapat alam natin mag-wait ng perfect time kung kailan mag-grow yung YouTube channel natin. As long as tinatrabaho natin siya. Huwag tayo mag-give up. Kasi baka pagka-upload mo tapos bigla kang nawalan ng gana kasi walang nanonood sa'yo. No, don't give up. Lahat naman dumadaan sa ganun. Lahat ng mga nakikita nyo na sikat na mga million subscribers, dumaan sila sa ganong proseso. So, be mindful of your expectations to avoid unnecessary stress. Sabi ko nga sa inyo, enjoyin nyo lang yung pag-vlog guys kasi madali lang naman kung gusto nyo talagang ginagawa nyo. Enjoyin nyo lang. Maging masaya lang kayo sa pag-vlog. Hindi kayo mahihirapan. Trust me. Basta huwag kayo mag-give up. Kung pangarap nyo talaga or gusto nyo talaga, hindi kayo dapat nag-give up. Ituloy nyo lang. Gawin nyo lang ng... Basta enjoyin nyo lang habang nag-vlog kayo, habang nag-edit kayo, diba? Setting achievable expectations will help you measure your progress. So that's all for today's vlog guys. Sana meron kayong natutunan sa mga tips and advice na binigay ko sa inyo. Kung mga nagbabalak kayong mag-vlog, kung gusto nyo mag-start ng YouTube channel pero wala kayong mga subscribers, mga supporters, that's okay guys. Wala namang madali, diba? Lahat pinaghihirapan natin yan. Dadating din sa time na dadami yung subscribers nyo, yung mga viewers nyo, mga fans nyo. So, kailangan lang natin siyang tiyagain talaga. Thank you so much guys for watching. I hope nakatulong to sa inyo. And sa mga kapwa ko small YouTuber, huwag kayong mawala ng pag-asa guys. Lalo na kung may nasimulan na kayo, i-push nyo lang, ituloy nyo lang. Dahil nakakapanghinayang kung i-give up nyo na lang ng ganun-ganun yung mga pinaghirapan nyo. So, kung may mga questions kayo, you can comment down below para masagot natin yan. So, thank you so much for watching. See you on my next one. Bye!